Let's pray. Bago tayo magsimula. Let's bow our head and close your eyes. Yun, Lord, maraming salamat po sa gabi na to na binigay niyo sa amin at hindi nagloko ang aming padtrack. Diyan dito tayo safe. Yes, Safe, sir. healthy, family good, And friends tight, bro. pogi pa din. Pogi pa rin. Sheesh. Maraming salamat, Lord. Favorite mo po kami. Amen. Yun, thank you. Kaya nga, tol, may cross tayo dito, tol. Yun. Dito to, mga Diyos. Wala namang hindi Ay, meron. Gago si Amen. Bluff. Si Bluff, hindi mga Diyos yun. Kaya pupunta ng impyerno yun. So, ang topic natin ngayon. Tangina, Wait babae. lang. Welcome back sa Legal Theories, ang nag-iisang podcast na kung saan tuturuan namin kayo i-level up ang inyong diskarte pagdating sa mga babae. Yun. Ako nga pala ang isa sa inyong mga host, si Pin. Yo, Lay. Yo, Chase. Yan. Hindi naman natin ang buhay, mga tolls. Pasensya na, bro. Kasi Na-stress kasi ako. Oo, Dahil dito. Gago kasi to yung mahal-mahal ang Wag puta. na. Basta bad trip siya. Anong topic natin for tonight, Jace? Kakatapos lang pala nung live Nag-live stream live. kami kanina. Yeah. Salamat sa mga nag-send ng mga tanong. Ano ang topic natin ngayon, Chase? Sagutin ba natin yung isa, yung about sa paano daw dumiskarte ng bad boy? Akala ko paano magporma ang bad boy. Ayun. Pumorma dumiskarte ang bad boy. Dalawa na yun. Pinag-isa niya eh. Di paghiwalay na lang natin din. Ibang sagot, ibang. At saka gusto kong idadagdag namin na ma-tackle din namin yung mga tanong sa live stream kanina tungkol sa situationship. Ang daming nagtatanong tungkol sa situationship eh. Uso Gulat ba nga yun ako eh? eh. Hindi ko nga na-feel eh. Ako rin. Yun. Hindi, parang iniba lang nila yung term eh. Partida tayo pa yung nandito sa dating scene talaga. Tas di tayo familiar na meta pala yun. Pero meta sa kanila, bro. Siguro, so, oo. baka ibang crowd lang talaga. Kasi madali nga yun eh, yung situationship. Mas madali ka mag-bounce, mas madali ka mag-ano. Kaya siguro umuuso, tas di tayo aware. Nandun lahat ng advantages ng lalaki. Mm. At nandun lahat ng disadvantages ng babae. Totoo yan. Situationship. Totoo yan. Parang ano To be lang, honest. ang tingin ko parang hook up na fuck body na landian lang. Di ba ganun? Siguro ang mga nasa isip ng iba na nasa situationship ko is yung walang sex. Kaya siguro madali nilang tawagin na nasa situationship ako. Hindi, nagpapauto ka lang. Guys. So, ito, situationship ito. Yung gusto, Yung first topic natin. gusto sagutin na din natin yon. Like, anong... Ano na nga ba ulit yung situationship, brothers? Ito yung mga mabababaw na ugnayan ng dalawang tao, pre. Walang commitment. Yun ang pinaka-short na Para sa akin kasi ang tingin ko sa situationship based sa mga tanong tas sa mga narinig ko, ang definition ko ng situationship is parang they act like couple pero wala silang Ayaw hindi sa nilang- officially ayaw nilang labeled lagyan yeah, ng parang label. ganun. Parang takot pa sila ganun. Siguro. Most likely, ganun, di ba? O may isang torpe pero naglalagyan ng Tama yung sinabi mo, bro. Basically, para siyang relationship na walang commitment. Yun na yung pinaka O di ang ganda ng ganun, di ba? para sa atin. Sa mga babae, disadvantageous sa inyo yun. Oo nga eh. pero may mga kilala din kasi ako lalaki kaya nila. Ayaw nila ng ganun? Baka Mm. baka yung knowledge nila sa game is mababaw pa. Baka kulang nga sa masculine energy yung mga ganun. Ganun eh. Nasobrahan sila sa estrogen kaya parang every time na may makita silang babae, attach. Bigay ganito, bigay ganyan. Shit. Okay, may mga problema sa bahay, mga ganun. Tapos sasabihin pa nila, pinalagay kasi ako ng maayos. Huwag ka nga, tanga ka lang. The fuck, bro? Kaya- Nilalagay ka situationship. Siguro kasi ang tingin na doon hindi Pinalagay ka pa ng maayos. o kaya kasi makakakuha ka din naman din ng potential na wife mo sa situationship din naman may napupunta atang ganun eh. Parang nagko-contradict yung sinasabi ko. So parang sinasabi mo na dapat minsan pwede mong i-consider yun. Situationship. I mean, yun dun sa mga lalaki na takot sa situationship kasi yun nga, ang kulang sa masculine energy na parang Meron. pasagrado ako, banal ako, dapat ito. Yun yung sinasabi niya na merong mga lalaki na ayaw nun. Takot sa ganun. Hindi ko maintindihan yung mga lalaki na yun. Parang
Kulang ba kayo sa, sa titi? Gano'n. Hindi ko, personally bro, never ko na intindihan yung ganun. Kasi sa totoo lang, ang ganda nun kasi na-zone mo yung babae sa pinaka most advantageous way possible sa'yo. Tapos ayaw mo pa yun. Gusto mo disadvantage ka ba? Siguro. Explain din natin kung bakit mo gusto ng babae tas nandun na. Ayaw ka pa ba? Ayaw ka pa ba? Yun nga gusto ng lahat eh. Siguro, ang nasa isip niya, kasi gusto niya, nagiging possessive siya. Sa kanya na lang yung babae. Yun nga yung mas maganda dun eh. Madedetermine mo kung pang wife ba yan o hindi. Kung pang wife material ba siya. Pang keeps ba siya. Nilalagay ka niya dun ka lang. Enjoyin mo. Maging masaya ka dun. Dun ka lang muna kasi hindi naman siya pang seryosohan pala eh. Situationship, gusto niya maraming ina-entertain. Hindi mag-entertain ka rin ng maraming babae para everybody wins. Parang MU nga din minsan ng nakikita kong ginagawa na tinoterm nila as situationship pero parang MU lang yung datingan nila. Binago lang nila. Di tsaka to be honest, nga yun iting ko, yung mga takot na walang label, mga may issue yung mga yan na maaring nanggaling pa ng childhood nila ganun. Kasi gusto na secured. 'Di ba? Tingin ko may issue din pala ako kapag ganun. Oo. Kasi pag ako yung nag-initiate na ito lang tayo, ayoko nang may label, okay, gusto ko. Pero pag siya yung nag-initiate, ayoko din pre. Pero pag ikaw gusto mo. Parang natatapakan yung ego ko na dapat ako yung nagsasabi ng ganyan Pero siya yung mag-initiate na ano lang tayo, parang friends with benefits tayo. Ganun. Parang dapat gusto mo laging hinahabol ka, parang ganun. Gusto ko ako yung nag-initiate nun. Kahit pareho kami, kahit mutual kami. Ikaw, anong ini-initiate mo? Yung situationship pre. Yung walang label. Walang label dapat sa ikaw nag-i-initiate na walang label. Pag sinabi niyang babae, dapat wala tayong label. Pag sa babae nang galing, na-offend ka pa. Okay. Parang ganun. Kasi parang may issue siguro ako. Kasi kasi understandable naman bro, kasi tayo na pinipino natin yung game natin, tapos nga may parang ganun. Ito yung ginigame, no? Tapos ganun, parang may nagkulang. Siyempre, mapapaisip ka, ang tagal-tagal ko nang naggaganto, tapos solid naman lahat ng pinakita ko, calculated every move, ganyan. Bakit may anomaly? Di ba? Kaya siguro ganun, no? Pag ganun, di ba? Ayoko nang siya yung magsasabi ng... Tsaka di naman nangyayari ba yun? Sa akin, nagkaroon ng once. Once lang. Nangyari, pero wala naman ang sumunod. May tanong ako. So, yung mga anong advice niya sa mga nasa situationship ngayon? Sa babae, advice sa lalaki? Both na lang gawin natin. Sa lalaki, good job. Padamihin mo lang sila. Pag sa babae, alis ka na agad. Kasi, mentally, sinafuck mo lang yung utak mo eh. Ikaw yung nadadamage dun eh. Huwag kang pumayag. O kapag babae ka. Hindi ka naman sigurado kung mabait ba yan, lalaki na yan. Kasi kung sa akin lang, or sa atin personally bro, yung power na yon nagagamit natin in good. Paano kung yung lalaki na yan, ginagamit niya in bad? Which is, yung mundo na to maraming bad dito. Diba? Kukunti lang ang mga good. Tulad namin, nagagamitin namin yung knowledge namin sa kabutihan. Paano, di ba fina-fuck up mo lang yung sarili mo. Mamaya, pag dumating na yung right guy, madami ka nang iniisip. Ay, ganito yung ginawa nung last time sa akin. Ganyan, na-trauma na ako. Ikaw yung right guy. Di ba? Ikaw tuloy naging wrong girl. Ikaw yung wrong girl para sa kanya. Parang right person, wrong timing. Yeah. Kaya kasi meron bang lalaki na should have seryoso pero sooner. Pero gagamitin ng situationship. Ano? Meron bang matinong lalaki tas gagamitin niya yung situationship? Matino naman tayo pre. Hindi. Situationship. Hindi nga yung sabi nga niya kasi 'di ba sa girls. Yeah. Umalis sila agad. Also ang parang pinoportray ni Lay na ibig sabihin kapag yung guy nasa situationship, ibig sabihin walang magandang intention. Parang gano'n. Oo, yun eh. Hindi, tsaka, depende nga kung mabait siya, bro. Malay mo, sinusure niya lang din pala yung sarili. Diba? Parang tayo. Yun nga. Ibihira yun eh. Hindi ka naman makakakilala ng
lay ka agad sa unang labas mo ng bahay. Uy, late to. Ako, isisipin niya na. Wala eh. Oh, wow, Chase. Wala namang ganun, di ba? Para tayong mga Jewish people. Chosen people. Pre. Ngayon, chosen kami. pinapatay na natin yung mga Palestine. Sila lang. Hindi, pero di ba, bro? Kasi yung mga hospital bombings ganun sa Israel, na off topic na, hindi may Hamas kasi sa loob noon, sa ilalim, di ba? Kaya nila binobomba yan. Tapos napo-portray na parang binomba tuloy nila yung, galing din yung Hamas kasi doon sila nag-base, no? Yan. Ano na yung pinag-usapan? Yun nga, sa situationship tayo. Nalis ng konti. Nalis ng konti. Sa situationship din, brother, ang isang parang isang pagkakaiba ko sa pagsi-situationship siguro is sinasabi ko kagad talaga sa kanya kung ano yung tayo. Kung ano kami. Hindi ako nagpapaasa. Tsaka isa pang sinasabi kong advice, isa pa sinasabi ko na mga line ko sa kanila, sure ka na ba? This will hurt you more than it will hurt me. Sinasabi ko talaga yun sa umpisa pa lang para pag sisihan na, alam niya, nakasalanan niya talaga. Pero syempre sinasabi ko yun kasi malupit yung game ko. Syempre, 'di ba, kung malakas ka, wag ka nang tumesting, bro, promise, masasaktan ka. Wag na. Ganun yung sasabihin mo. Wag ka na magyabang, bro. Pero pag hindi ka masyadong, alam mong hindi ka masyado, tangina mo, suntukan na kagad, ganito, 'di ba? 'Di ba, pre? Kaya ganun sinasabi ko madalas sa mga babae na sure ko na parang mas masasaktan ka dito. Most of the time naman, sinasabi nila, ready akong sumugal. Ganyan. Diba? Totoo. Diba? Pero mababawasan yung yung lay count mo nun pagka ganon. Mababawasan yung babae mo. Kung fuckboy ka, nagpapadami ka ng body count. Hindi para sa'yo yung advice na yun, bro. Para sa'yo, magsinungaling ka na lang. Oo, di ba? Sabihin mo yung mga flower words. Yung mga gusto din. Ang problema ko lang doon, bro, sa totoo lang, kasi pag nasobrahan mo yung pagiging sinungaling mo, bro, nakakaugalian mo na. Ang normal na fuckboy kasi, siguro ang body count niyan sa buong buhay niya, 20. Madami na yung 30. Paano yung sa atin, bro? Putang ina, kailan ba natin na-reach yung 50? Parang high school pa lang tayo. Di ba? High school kami nun eh. Siyempre, kung yung 50 na yon, nagsinungaling kami sa lahat nun, magiging sinungaling na kami sa buong buhay namin. Sa puso namin. Makukurap yung soul mo lying kasi sinning yun eh. Di ba? Makukurap na yung soul mo, magiging ka ng sinungaling mamaya sa ibang tao, kay sa parents mo, sinungaling ka na rin, di ba? Hindi ka magiging genuine. So, magiging, isa sa kabuhayan mo na yung ganun. Yun yung downside sa ganun. Hindi ko, yun bro, kaya ako magsinungaling sa babae. Kasi isa din, nakaka-affect din sa akin yun eh. Once nag-umpisa mong magsinungaling, diretso na yun eh. Diba? Hindi ka naman tayo fuckboy. Putang ina, sports natin to eh. Diba? Hindi lang tayo magaling makapagbasag ulo. Tangina, to eh, UFC, parang ganun eh. Liga na, LT. Liga na ng LT. Ayun, tingin ka, situationship. May dadagdag ba kayo doon? Wala. Ikaw, Joyce, anong next question natin dyan? Sagutin naman na natin yung paano pumorma at Dumiscarte. Ang bad boy. Pumorma. Anong pumorma? Like, fit? Ba ang gusto nila? Gusto niyo yung pumorma lang lalaki. Kamusta ang iyong drip? Yeah, hindi nga in-get siyang porma. Para sa akin, brother, ang drip ko, kasi starting off, nag-umpisa ako na ang forma ko, ay puro, bro, yung mix and match. Tamang fit. Tamang fit, tamang kulay, ganyan. Tamang, kung ano man. Basta talagang on point, ganun. Makikita mo ako, hindi lang ako nakapolo, naka-doubles pa yan, ganyan. Diba? Pag malamig, ganun. So, parang, lagi, tas yung relo ko nakaporma sa kung anong kulay ng attire mo. Ganun ako on point before. Ngayon, ang napansin ko kasi doon, kasi pag ganun ka kasi ka on point, ito madalas, hindi nyo napapansin, bros. Baka napansin nyo na before. Pag sobrang formado ka, maiilang kang gumalaw. Kasi aalalahanin mo.
paano yung ganito ko dapat maangas pa din. Yeah. So, in a way, magiging parang ano pa siya self-sabotage pa siya in a way. Kasi napansin ko nung time na yun, sobrang parang syempre, dapat ang ganda ng pormahan, tigas ng tindig, ganun. Hindi na ako yung lakad mo, yung upo mo, maganda. Hindi na ako comfortable, bro. So, hindi din, nafe-feel ko din na parang hindi ako hindi comfortable sa akin yung mga babae, ganun. Dapat kasi parang tas minsan baka ma-intimidate sila tangina, sobrang on point naman to. Although it helped, bro. Pero may bago na kasi akong mas parang refined ngayon. Madalas kasi, yun dati, diba? Parang yung talagang mahilig ako sa formal noon pa Although okay naman ngayon, paminsan-minsan. Dati sobra talaga parang, yun di ba? Ano ba yung mga, tayo nga ata nagpauso yung botones hanggang dito, bro. Putang ina, tapos ginaya na nung mga naging Jejemon na. Okay. Pangit na tingnan. Pangit na tingnan, 2015 pa yun Nung ginawa natin, pas umuso pa ng 2017 yata, bro. Di ba hanggang dito na? Sa atin may mga cross pa dito. Si paring Irvin, ginaya niya rin, di ba, brother? Ganon, so on point dati. Ngayon, ang bago ko ng forma ngayon, guys, yung bago na. Kasi para sa akin, kailangan ko ng comfort para ma-feel din ng babae na comfortable akong kausap. Tsaka, pero kung comfort ka, paano may didadagdagan ng pagiging bad boy yun, di ba? Sa akin, ang ginagawa ko ngayon, simple lang talaga. Ang pinaka-favorite ko, normal lang na t-shirt, normal lang na ngayon naka-pants ako pero normal lang na shorts madalas. Tsaka may ligaw sa black. Pero ang pang-bad boy ko doon, bro, accessories, bro. Hikaw, ganun. Akala ko bling. Ano to? Sing-sing. Louis Vuitton, ganyan, di ba? Yung mga ganito, mga gold. Ganda kayang tignan yan. Kasi, kumbaga, nakapambahay ka lang, pero pag dinagdagan mo kasi ng accessories, putang ina, mukha kang legit. Mukha kang bad boy. Mukha kang bad boy talaga, bro, di ba? Siguro dagdag nila yung nose piercing. Wala akong ganun. Pagmumukha kayo talagang Oro. Ganun. Tsaka, napakalupit na hairstyle, brother. Importante yan. Diba? Huwag kang dun sa uso, dun ka sa bagay sa structure na huwag ka sa uso, putang ina. Nag-mullet, umuso yung mullet, nagpa-mullet ka, mukha ka namang kabayo. Parang ganun, diba? Hindi dapat ganun. Dapat, huwag kang sumabay doon. Anong bagay sa'yo? Ganun na yung fit ko ngayon Kung ano na yung comfy ako, tas bagay nung body type, kung ano ka. Hindi yung porkit, yun yung uso. Ride the tide ka na lang. Hindi ako na gano'n. Hindi ko alam kung agree ba kayo doon. Mahilig na ako sa branding ngayon, bro. Parang yung mga designer, gano'n. Or hindi designer, pero parang alam nilang mahal yun. Gano'n. Tapos, tangina yun. Parang kunyari, yung sabihin mo ng, diba, mas magandang forma naman, brother, yung kunyari, yung dress shoes ng Lacoste. Pero, mas mahal yung Crocs. Depende sa Crocs May Crocs kasi ako na parang nasa 11K ata, bro. So, parang mas mahal yun, diba? Pag sinuot mo yung dalawa na yun, parang mas formal yung Lacoste na parang dress shoes. Pero, mas mahal yung isa. Mas mahal yung isa. Pag sinusuot ko yung Crocs na yun, parang madiin ka agad, parang ganon. Diba? Nakakadagdag ka agad sa Oo, at saka pag nag-goal ka, parang putang nandiin mo ka agad. Ewan ko sa akin lang, bro. Ewan ko kung meron yun yung simple lang yung forma mo, pero binabahan mo sa branding. Hindi nila mahal ng fit. Kahit simple lang yung parang shirt lang na magkano na, diba? Dahil gusto nyo yung bad boy, gusto kong dagdagan. Gusto nyo yung forma ng bad boy. Dadagdag ko pre na simple lang. Tama yung mga sinabi nila na agree ako doon. Hindi naman sa agree ako na simplehan lang nila pre. Hindi naman sa tamang-tama. Bawiin ninyo sa tindig. Yeah, tama. Sa tindig nyo. Kung gusto nyo magmukhang bad boy, kahit anong isuot mo dyan, hindi ka naman magmumukhang bad boy kung hindi ka mukhang mananapak Hindi ka mukhang yung, alam mo yung kapag naagrabyado, magsusorry pa. Pag mukha kang ganun, kahit anong isuot mong brand, kahit anong suot mong mamahalin, nakabling-bling ka, malaking chains nandyan. Mukha ka lang kokotongan sa kanto. Tabi, ganun. Nasa tindig.
Kung gusto yung forma nyo is magmukha kayong bad boy dahil favorite nyo yun. Sa buhay. Subuhin nyo na. Yung tindig. Paano ka maglakad? Paano yung hand Sana gestures? mapakita mo kung paano yung paglakad. Kasi, Hindi, normal lang naman yung lakad ko, pre. Hindi naman ako... para sa'yo. Pero pag ilang beses ka nang napaaway sa lakad mo, bro. Pagtitignan doon. Diba pag titignan mayabang siya maglakad, pero sabi niya normal lang na yun. At saka proven naman yung pre na kahit saan tayo naglalakad, hindi naman may pinipili lang na gano'n ako maglakad. Parang nasa sa akin kasi. Ganun nga, normal mo yun. Normal talaga. Lapitin ng away. Nakukurso na daan palagi. Yabang nun Angas mo tala. Pero maangas yung lakad mo talaga, bro. Talagang pag nakita niyo, alam niyo, siga. Hindi naman. Sana mademo mo eh. Para naka-astig sana eh. Yun. Yung tindig, baguhin yung hand gestures nyo. Kasi kahit anong isuot mo eh. Pagsamahin mo na lang yung mga sinabi namin dito. Magandang damit, kahit hindi super ganda, kahit plain nga lang eh. Dagdagan nyo na accessories. Tapos idagdag mo niya dyan, ipasok mo na yung tindig ng lakatikas ng forma mo. Totoo nga yung sinabi ni Bluff ba? Hindi ikaw bro. Yung tikas, kasi kung yun lang isot nila, iparamdam nila kapag kasama nila yung babae na feel safe yung babae na kaya ko ipagtanggol nitong kasama ko. Natatakot lahat ng mga lalaki na bastusin ka ganun. Pag feel nila yung aura mo na bad boy ka talaga, pre. Siga ka. Oo. Ewan nga eh. Favorite nila yung bad boy. Tsaka okay nga lang din bro kahit ano eh. Sa totoo lang kahit okay lang yung damit mo bro. Basta ma-accessorize mo ng tama. Mag-complement yung mga iba mong suot na bling. Lagyan mo ng maayos na glasses. Matinding glasses. Gold-plated guys. Tsaka ano. Importante yung accessories lalo na kung mahilig ka sa simple lang basic. Yun yung magpapaangat. Parang ganda sa atin brother, di ba? Unwari naka-white tee ka. Kahit nga yung, ano ba yung white t-shirt na ginagamit ng karamihan, yung blue corner, pre. Ay, ayoko yun. Ayoko yung fit nun. Kahit nakaganon ka lang, pre, hindi naman na mahahalata kapag dinagdagan mo ng mga accessories eh. Hindi na masyadong halata yun, pre. Nasa nagdadala eh. Sabagay. Fold mo na lang yung blue bad boy corner. Tanggalin mo yung blue corner na ano para di kita. Pero ayoko ng fit nun, tol. Hindi mo trip yung fit Hindi ko trip yung fit nun. Okay lang sa akin. Okay na lang ako, okay. Tank top ka na lang, bro. Sa blue corner. Tank top. Gusto kong mag-okay. Gusto kong mag-okay nung nakaraan, brother. Kaso wala namang kami mapuntahan naman. Parang wala pang time, ganun. Oo nga, nakakamiss mag-thrift. Nakakamiss, bro. Lalo nung mga high school days natin, bro, di ba? Tingin-tingin ka lang ko. No? Ito nga, ewan ko kung hindi siguro to. Ay, hindi pala to okay. Bigay pala to. Pero, akala ko lang. Hindi ko kasi binili. Kaya, hindi ko alam kung saan galing. Shout out saan? Dun sa tropa ko, pre. Na kasama ko mag-ukay dati nung high school. Mm-hmm. Si, Kim. Ina mo, Kim. Gago ka. Hindi mo nakakamupan tropa namin. Bro, next. Ano next natin? Dumiskarte naman. Yung diskarte naman na pang bad boy. Paano dumiskarte yung Ayun. bad boy? Nasagot nga namin ito naman eh. Pero dadagdagan natin ulit. Mga iba naman. Mga bago naman. Sige. Wala nga akong maisip. Ano ba? Meron ka ba, Chase? Paano ba? Kasi, tangina yung Broad pagiging... naman kasi yan eh. Yung pagiging bad boy eh. Yung pagiging bad boy sa totoo. Sabagay men, effective eh. Most of the time, talagang yun ang Yun kasi yung pinaka-basic. Yun yung parang ididig ka agad ng common na girl. Oo. Isipin mo kung magaling kang mag-violin o kaya mag-piano. Ano bang makukuha mo? Mga bad bitch ba? Hindi, di ba? Punta ka sa mga pangmayamang place. Ang makukuha mo doon, mga ballerina, mga klase din. Mga high class. Mga high class. Yun. Kasi kapag paano pagka ang pormahan mo ganito, bro? Ano? Ganyan. Paano pumorma ang mga bad boy, ganun. Ano makukuha nun, bro? Mga makukuha. Parang masyado akong matangkad para dito sa mic na to. Taas mo na lang. Ganito na lang ako. Yan. Kaya ako nagkaganon eh. Paano, anong mga babaeng makukuha mo para pag ganun? Pag ganun ka,
Hindi ko may nakukuha bang babae yun. Parang may bago nga akong definition sa bad boy. Di ba ang sabi lang natin, like yung rules? Oo. Ano ko ngayon, na-feel ko sa mga bad boy, parang ang taas ng tingin sa sarili. Ganun yung bad boy. Oo, ang tingin ko ngayon Makes sense, bro. Ano ba yun? Like, narcissist ba? Parang Wala kasi akong pakialam sa mga So, taong dapat, ganyan dapat para maging bad boy ka or magkaroon ka rin ng makakatulong na magkaroon ng bad boy vibe is na maging kang a little bit narcissist, ganon. Kasi naalala ko yung or cocky. Ganun. Naalala ko yung naalala ko yung dati kong advice. Balik ko lang. Ewan ko sino nagsabi or ako ba yun. Basta yun nga yung, di ba kapag mag-set ng date, magsiset ka ng date, parang, syempre gusto ng babae, ikaw na yung maglilid, di ba? Pero pag parang, hindi mo na dapat, pag hindi mo kinonsider yung alam niya o yung mga gusto niya, parang, sarili mo lang iniisip mo, hindi, sumama ka lang, ako nang bahala sa'yo, parang gano'n. Siguro, kung katulong yung babae, di ba? Pwede mo naman hindi ka na mag-isip. Basali ka dito. Kung hindi ka sanay sa high class, di ba? Kung sanay ka sa high class, yung kaya niya sarili niya, maraming nagkakagusto. Sino ka ba? Bakit ikaw magde-decide? Gusto ko dito. Alatadong mga, pag ganun, mga basic lang. Yung discarding pang bad boy, guys. Maganda siya. May isa, yung na-realize ko last time na chinat ko dun sa group chat natin, bro, which is, nakakadagdag pala ng appeal yung mayabang ako. Oo. Paano ka nag-come sa conclusion na ganyan? Kasi may nagtatanong sa Facebook. Sabi niya, ano po ang gagawin ko? Hindi to verbatim, anong gagawin ko? Yung girlfriend ko, may bago na siya. Classmate ko siya. Gusto kong ipamukha sa kanila na paano ko sila pagsisisihin sa nagawa nila, ganyan. Pinagpalit ako, ganun, sa mas, basta, sa kasama niya sa school, ganun, ibang classmate siguro, ibang section, or mas higher year, ganun. Mas pogi daw siya. Natatawa ako kasi ang advice ko, nakakatawa siguro, bro, kung tatawanan mo sila sa hallway. Tsaka, pag napikon sa'yo, bugbugin mo. Wala nang mas nakakahiya pa dun. Nabugbog ka ng ex. Diba? Baka iwan na yun, kinabukasan, bumalik na sa'yo, diba? Sabi ko. Kasi hindi naman ikaw yung mag-umpisa ng away dahil siya yung napikon eh. Napikon siya. Tumatawa ka lang naman. Happy ka lang naman. Pwede mo nang sabihing natawa ka kasi masayahin ka lang na rin. Kasalanan niya ako na-trigger siya. Diba? Ngayon, doon ko na-come na conclusion na anong pagkakaiba ko doon sa nagtanong, bro? May habang pala ako. Tsaka, handa ako makipaglaban, bro. Doon ko na part of my appeal pala yun, sabi ko. So baka, kaya hindi ko kinoconsider yung sarili kong bad boy, pero yung iba nakita nila ako sa bad boy, baka doon sa part. Baka dahil doon. Dahil doon siguro talaga. Tama ka naman. So pwede yun, dapat prepared ka makipaglaban, siguro para magkaroon ka ng vibe na parang ganito, kung trip mo man. Hindi ko naman kinoconsider sa akin bad boy. Yun, parang hindi natin pinipilit na maging bad boy. Parang yun, natural na. Sobrang hindi pilit, bro. Yun yung nakikita nila eh. So, yun nga, ang gusto din naming ipunto na huwag kayo mag-focus dyan sa bad boy image lang. Huwag kayo dyan mag-focus. Pero sinasagot pa rin namin kasi syempre nakakatulong pa din eh. Oo, totoo yun. Nakakatulong yung pagiging bad boy. Kasi it helps you na makakuha ng certain... Pero kung himayin mo kasi din, brother, kasama kasi yun sa isang malaking picture. Paano ako naging bad boy? Ang advice sa kanya, dahil magaling yung mga pagsuntukan. Di ba? Yun. Sa totoo lang, bro, kung gusto mong maging bad boy, mag-MMA ka. Sa true lang. Tingin ko lang kasi ngayon ko lang din na pag-isip-isip kung bakit tinatawag akong bad boy. Hindi naman ako bad boy. Tingin ko nga, smart boy lang ako. Yun siguro, bro. Tsaka palakin mo katawan mo, ganun. Pero syempre, yun yung mga mahirap gawin, brother. Ang mga gustong marinig ng tao, sige, forma mo to, gawin mo yan. Bad boy. Yung mga bad boy ka na. Hindi na nila inisip kung bagay ba sa katawan nyo, sa build mo yun. To, suit mo. Bukas, bad boy ka na, bro, Ganun, parang inuto mo lang yung bata, bro.
Ang Ganun kasi kadalasan yung mga nagbibigay ng advice at tips ang para totoong progress ganito ang bad boy. Ganyan. Bad boy Kasi ka dati- na. Hindi ganun. Ang tingin ko kasi dati sa bad boy, kaya gusto ng mga babae, parang, yun nga, safe ako, maangas to. Parang, ganun. Ang ngayon ang tingin ko sa bad boy, parang, masama ka lang tao eh. Ganun. Kasi kung magaling ka mag-MMA, ano yung inaano natin, di ibig sabihin nun, protector ka, di ba? Protector of Hindi ka loved bad ones. boy. Protector of loved Oo, ones. di ba? Huwag na kayong maging bad boy. Wag na. Illusion lang yan eh. Illusion. Bumabalik kasi yan sa bumabalik yan sa feminine, sa genes ng tao. Kung lalaki ka, dapat natural sa'yo yung yung Tama. masculine. Mhm. Bumabalik doon. Kaya maraming nagkakagusto sa bad boy. Kasi babalik yung parang sa instinct ng tao. Babae, kunwari babae ako. Siyempre, yung gusto ko na magiging partner ko is kaya kong i-protect. Kaya maraming nauuto sa ganun. Pero hindi lang doon umiikot yung game eh. Sa pagiging bad boy. O bad boy ka. Nakikip mo ba yung babae? Ilan na ba yung Baka body hindi count mo nga mo? nakukuha Baka eh. hindi mo pa nakuha eh. Huwag kang maging Kasi bad kami, boy. high school kami, 54. Oh, di ba? Maging lalaki ka. Ang body count namin nun. So, hindi yun High pinag-ada school yun, per ah. person yun. High school yun. Junior high, hindi yun senior high. Hindi pa, no? Oo nga, no? Hindi pa kami magaling nun. Yun yung times na nag-uunahan pa kami makaisang Mga band. isang daan. Kaso di ba sinabi ko sa'yo nakakakantot tayo ng mga pangit dong. Kaya tumigil na. Kaya tumigil. Oo. Sabi, Ikaw, putang ina, hindi ako worth. tumigil eh. Oo, ako. Kasi parang tingin ko hindi nila deserve yung titi ko. Gets ko yun. Bumagal, pero para sa akin, mas okay ko yun. ganun. Nagpo-progress pa din. Meron Oo. pa din. Isipin nyo yun high school. Kaya, hindi lang all about being bad boy yung game. Mm. Hindi dun umiikot. Pero, naiintindihan ko siguro yung nagsisimula Putang pa lang. ina, kung tutuusin bro, yung mga bad boy, yung mga kainuman natin dati bro, yung mga gangsta siga. Di sila talaga yung tunay na bad boy. Asan Oo. sila ngayon? Hindi mo alam. Di ba? Kaya, ano yung Benta sasabi ng na gulay. yung gusto pa ng mga babae, babaguhin nila yung bad boy, di ba? Baguhin. Sinasabi lang nila yon, bad boy ka nakilala, tapos naging kayo, bumait ka kunwari, o kaya nag-iba yung image mo. Pustahan tayo, 100% na iiwanan ka nun. Di na ikaw yung minahal niya eh. Sinasabi lang niya na Bad boy with a good heart. May isa pa ba tayong tanong dyan? Wala na ba yun? O yun lang, dalawang tanong lang. Paano maging bad boy? Paano pumorma, tapos dumiskarte. Oo. Ano bang ibang magandang pag-usapan mga brothers? Ay, wala sa isip ko yung mga tinanong nila sa live stream natin kanina eh. May sinabi akong mas... Hindi kasi parang nasagot na natin din before eh. Kaya hindi din, Oo. walang remarkable sa akin. May gusto ko itanong, pero ewan ko kung Tanong mo na bro, para madagdagan. gaano ka-importante yung seduction sa pag-game. Parang yun nga yung... Seduction. Hindi, di kasi maraming mga lalaki na, parang kino, physical touch, gano'n. Yung takot sila, baka mabastos, baka ang tingin ng babae, ganyan. Tingin ko yung seduction, yun yung goal mo. Madiseduce siya, pero parang kinoconsider ko siya sa last part na eh. Yun nga. Pag komportable na yung babae sa akin, gano'n eh. Kayo ba bro? Ikaw, Pin, anong sagot mo dun? Yun nga yung, yun sasabihin ko kanina eh, na yun nga yung goal mo eh. Masidus mo para malay mo eh. Pero maliit pa lang siyang part sa dulo, gano'n. Nasa dulo Pero siya. yun yung ano kasi, yun yung icing eh. Yun yung masarap dun eh. Pag nasidus mo na yung babae. So, kung gaano ka-importante, importante siya, pero sa huli, marami ka pa kasing pagdadaanan eh. Marami kang gagawin bago ka mapunta dyan eh. Importante talaga siya kasi yun yung pinaka-goal mo. Oh, 'di ba? Yun yung pinaka-goal Ano mo pa eh. kung di mo kakantos? Hindi kayo Para saan magkakantutan. pa? Oh, Para diba? saan pa? Di maghanap ka Text na lang mate ng kayo. Mama mo na lang kachat mo. pangit. Babae rin naman, di ba? Platonic relationship Oo, daw sila. hanap ko ng mga tropa mo. Gawin ng BFF. BFF kayo. Pero, in a way, yung seduction, na-i-integrate din yun bago pa kayo mag-seduce. Kasi Papunta sa bed. kasama na yun sa build-up ng game mo eh. Kasama siya sa yung first phase at sa second phase. Sa mga hindi nakakaalam, guys, attention, attraction, hook, comfort. Hindi pa kasi buo masyado yung blueprint namin dun sa kung paano himayin yung game. Basta yun.
AAAC, just, madalas yung seduction nasa dulo di ba? Mm. Pero may mga konting seduction na din doon bro kasi yung ginagawa mong kilong ganyan. Tangina na nakakasidus na din yun Yung mga sinasabi, mga topics na tattoo kesa sa napanood mo na ba yung Dora, ganun. Mas seductive yung tattoos, di ba? Mag-usap kayo, no? Tungkol sa nagawa mo na yung assignment. Kesa, tanongin mo na lang siya. Sinong type mong prof? Ganun. Sinong parang pogi mong professor dun sa atin? Di ba mas okay, di ba? Kesa kung ano-ano pinag-uusapan ninyo. Choice. Pero baka hindi na naman nila ma-gets na ang pagiging pa din. Hindi ibig sabihin nun hindi ka na magta-topic ng ibang bagay, dun ka na lang sa baka mag-focus na lang kasi sila sa ano ba yung mas hot, mas may baka may ito ditong topic na to mas masiseduce ko siya sa in the near future kaya dapat i-plant ko sa kanya to. Siguro wag ka mag-focus dun kasi mag-fuck up ka. Maano ka, ikaw din yung masisira. Parang sinabotage mo yung game mo. Papunta ka sa maganda, wala, nasira pa tuloy. Kayo, tanungin ko kayong dalawa, bro. Since nagtanong ka sa amin, Chase. Ano ang parang nyo, anong breakdown nyo dun sa, bro? Dun sa, paano nyo nakukuha yung attention ng babae? Anong best way ganun? For you ngayon? Ngayon? Para makuha niya attention. Yung Siyempre, a given na looks pero wag yun. Doon tayo sa technical. Yung talino ko, pre. Sa pag-uusap namin. Attention niya, talino ka agad pinapakita mo. Doon ko siya nakukuha na ng attention, pre. Kasi yung kunwari nag-uusap kami. Marami naman siyang nakakausap Hindi lang naman ako Paano makukuha yung attention niya? Ako. Sa akin. Wag hindi muna. hindi yun. Ako, para makuha ko yung attention niya, papunta sa hook. Siyempre, papakita ko na hindi ako yung katulad ng mga kausap niya. Matalino, may laman yung utak ko. Pwede mo akong kausapin ng deep, pwede mo akong kausapin ng... Akala ko kasi yung sabihin mo, dapat bad boy. Hindi. Para na yun Hindi ko alam, baka nakikita na nila ng matik sa akin, hindi ko na kailangan mag-act. Wala na act na ganun. Ayun, yun sa akin, pre. Yung ikaw, Chase. Knowledge ko. Ang masasagot ko dun, parang ginagawa ko siya kasi hindi sa babae lang, parang sa lahat ng surroundings ko. Para makuha ko yung attention nila. Sisigaw ko. Maliban sa opener din. Maliban sa opener, parang yung aura mo, like, alam nila kung paano ka makitungo. Paano ba? Makitungo? Mas specific nga. Mas maulit kasi, pero napaka-importante dyan. Okay lang yun. Doon ko lang ako yung attention din. Like yung doon mo nakikita sa pagiging mabait. Ito, make sense naman. Totoo naman. Yung aura. Genuinely, di ba? Mag-genuinely kind ka. Tama, makukuha mo yung attention nila. Ay, ito si Chase. Puta. Ano yan? Mabait yan. Mabuting tao siya, ganun. Hindi lang naman doon. Parang overall nga, like, yung mindset mo, paano ka, hindi kasi ako sa academic, hindi ako masyado kasi academic. Paayos ng, kasi wala tayong masyadong magandang topic, medyo mabagal ba? Paayos yung timestamps nito. Kasi, tatanungin ko na kayo, bro. Na lang, marami na ako naisip na tanong Pagka-edit mo, timestamp ko kagad. Ano yung sinasabi mo, bro? Ano yung tatanong mo? Hindi, tapos ka na ba doon sa sinasabi mo? Magtanong ka na. Let's go. Tatanungin ko na kayo. Sige. Ikaw, tapos na. Tanong ka na. Paano, bro, pag yung girlfriend nyo pala, mahal nyo na may scandal? Holy shit. Ba, parang biglang nalaman mo na lang. Nalaman mo nung kayo na. Parang mahirap nga yun nung naisip ko kasi. Ano ba? Ikaw, sagot ka dyan. Di ba, mahal mo na, 5 years na kayo putang ina. Hindi mo naman alam Para ka lang na-scam. Pero aware ka na may nauna sa'yo, di ba? Aware ka. Pero may... brush off ko lang siguro.
Mahal ko na biglang 5 years kami. Brush off ko na lang siguro. Like parang kinalat lang. No? Siguro hindi mo kaya dun, bro. Kaya i-brush off mo. Pag yung mismong lalaki, chinat ka niya. Ang siya nagsisend. Tangina, masarap yung... Ay, Sakit. Masakit. Nakakainis yun? Sakit nun, bro. Kasi, kaya, sa totoo Pero lang. may rebat na ako sa kanya eh. Ganun ako, sa totoo lang, pag banabad trip ako ng mga ganun ko sila sinisira, bro. Kasi, madalas, yung mga sumusunod sa akin, parang hindi nila ako Niyayabangan din. hindi nila ako matpantayan. So, i-chat na lang nila ako. Nag-amok ng away. Ganun, ako nananahimik. Sinasundan mo. Hindi ko sinasundan, pero, alam mo Kung paano i-trigger. hindi, sinasabi ko, alam mo yung, narinig mo na yung ungol niyan. Parang ganun. Subukan mong gawin yung ganito. Ganun. Pag yun yung... Isisigaw yan. Sabi ko, bro, ganun. Tapos, after mga 6 months, break na sila, bro. Kasi Mababader na, iniikot na yun, bro. Sa utak. Kasi alam ko sa sarili. Paano kung magkaroon ako ng sa akin gagawin yung yung gano'n? parang- Ang hirap nun. Hindi ko kaya. Inis ko ako eh. Hindi ko naman kasalanan din yun eh. Hindi ko iti-take sa sarili ko yun na Unless siguro may anak na kayo. Yun nga, sasabihin ko palang kung kasal na kayo. Hindi ka. Ang hirap na. Ang hirap ng ganun. Kasi pag ang laban ng ex is about dun sa scandal shit. hindi ko kaya Parang talaga. hindi ko kaya, bro. Ako rin eh. Shit. na-keep mo ba? Dumaan lang sa'yo. Yun ang mindset doon. Pero Parang kasi- hindi siya convincing, brother. Sabihin ko na, i-rebat ko Pero na lang. bro, Wala na akong ang sagot- rebat na lang sa kanya. Yun lang yung rebat sa kanya. I-rebat ko na lang. ang parang feel ko hindi ko pa masasagot. Parang ganun. Parang depende kung gaano mo kamahal. Parang ganun. Or nandun ka na sa situation na... 5 years na nga kayo, bro. Hindi ko kasi feel kung anong feeling yung ganun. Yung parang yung talaga... 7 years ka pala, no? Pero ako, ang masasagot ko siya ngayon, hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Pas na kagad. Basta hindi ko kaya. Basta hindi ko kaya. Masasaktan ka na. So, Basta hindi ko kaya. feel ko dun, kasi bro, parang ang nice kami. Dapat sinabi na niya yun, yung umpisa pa lang eh. Eh, paano kung hindi niya alam? Paano kung hindi rin alam ng babae? Na Oo, may ganun? yung tinapan niya mukha niya, tapos nirecord siya, ganun. Imagine ko. Hindi ka, kung ganun, pero, pwede siguro yun. Kung hindi niya alam, kasi pwede mong Oo, kasuhan. yun, Pwede oo. mong kasuhan yung nag-video Lala. eh. Di ba? Pero feel ko, masasaktan lang, pero hindi ko Brush pa alam. off ko lang yun. So, Mag-take ako ng actions, pero brush off na lang siguro, pre. Masakit talaga. Oo, masasaktan Yun ka lang, pero Doon na tayo. parang Hindi ko hindi kaya din eh. itin, Hindi oo. din eh. Iwan mo. Hindi mo din sure. Oo. Mahal mo na eh. Oo, yun nga eh. Although arguably ako, kahit mahal ko, kaya kong iwan. Sa totoo lang ang isang kinoconsider ko lang dun, medyo parang hindi Mahirap. naman kasalanan ng babae yun. Oo, eh. wala naman na siyang ano Yun dun nga eh. Yun nga yung sabi ko sa'yo, Out masakit. of Hindi ko her lang control kaya. na yun eh. Hindi ko lang kaya na masakit. Pero parang, hindi mo naman agad In diniiwan a eh. way, bro, kasalanan niya kasi pumayag siya. Pero mas kasalanan nung Parang isa. natapakan yung... Kasalanan ng lalaki, pre. Natapakan yung ano mo nun eh. Kasi alam ko yung weaknesses ko, bro. Kaya pag yung mga weaknesses ko, wala talaga akong sagot. Tinatry ko sa ibang lalaki. Tignan ko nga kung anong sagot nito. Wala eh. Walang pumasa, bro. Lahat sila nag-break eh. Kahit yung mga, may parang 6 years na ata, sinabi ko yun sa kanya. Nag-break din sila, brother. Nag-break din sila. Tingin ko, kinakain yung utak nun eh. niya. Habang, Oh, parang nagdi-deteriorate yung ano niya, pagkatao niya habang tumatagal dahil dun sa lalaki siguro niya. kung masamang tao man ako, ganung paraan ako mean. Lalo na bro, pag Ginagawa sa yung test subjects. ginagawa nila, tas puta na yung naalala na lahat nung nakita or nasabi mo, parang ganun. Ay, na-imagine, ay puta ganun. Ay, Mawalan na siya ng dumaan gana. siya kay Lay. Mawalan siya ng gana. Ganun. Lay na mayabang pa. Mabuti sana ako ma-mutual respect. Dinis pa ako eh. sobrang gets ko tuloy yung yung galit sa akin nung bago ng ex ko. Oo, gago ka eh. Gago siya. Ba't ako ang gago, pre? Ikaw eh. Sila pa ba? Hindi na. Bakit ako ang gago? Madiin bro. Demonstrate live. Galit Hindi na siya. sila. Matibay Oo pa nga, yun. no. Tama. Gusto ko yung tanong mo, bro. Gusto ko yung tanong. Solid bro. Hindi na sila. Kung gusto mong manira, ganun sabihin mo. Wala akong sinabi nun eh. May ginawa ako, pre. Wala akong sinabi. Oo nga eh. Kagi bro. Parang ewan ko kung
guys, maawa na lang kayo siguro dun. Wag na lang. Wag niyo na lang gawin yun. Maawa na lang kayo. Mutual respect na lang siguro dun sa sumunod. Parang bro code. Bro. Pero kung mayabang kasi, sa totoo lang yung sinasabi ko doon tangina mo, manahimik ka dyan. Galing sa O paano kung niloko siya ng babae, no? Niloko siya ng ex. Naloko siya ng ex mo. Ay, hindi, yung babae, iniwan niya yung lalaki. Kayo, tanongin nga natin yung mga theories na, ano bang gagawin nyo, guys? Sige Pag nga, kung tama kunyari, na. yung 5 years na kayo, seryoso kayo, tapos, biglang nalaman nyo may scandal pala yung girlfriend nyo, gano'n. Ikikip nyo ba siya? Yun yung unang tanong. Tsaka, yung pangalawang tanong, paano pag Ginamit yun against. yung ex niya nag-chat sa'yo, sinabi lahat ng mga ganyan. O, pinapaungol ko yung dati sa kotse, ikaw rin ba? Gano'n. Diba? Paano pag sa'yo sinabi yung gano'n, no? Ang cute ng ungol niya, no? Oo. Diba, pansin mo, pag ginano mo yung favorite niya, no? Paano pag tinuruan ka pang ganun, di sampal masyado sa Pagkalalaki mo yan. Yung mga bagay, Comment nyo. Gusto rin namin makita yung point of view nila. Wala rin akong masagot dun, pre. Kasi ako yung gumawa ng ganun, eh. Ako din gumagawa nun, kaya wala akong sagot. Kaya paano pag sa akin ginawa, hindi ko alam kung paano. Kasi hindi ko pa na-try. Baka iwanan ko din siguro. Ito na lang. Mahirap. Iniisip ko kasi, parang naano ko yan ata, naisip ko yan dati. Tapos, mas naisip ko tuloy nung sinabi mo. Oo nga. Paano kung ano na lang, parang, what if, yung mo bro, yung, kunyari yung friend mo, ganyan, parang, may nangyari sa kanila ng girlfriend mo, tapos, pero hindi pa, kasi may kilala akong ganun eh, tapos, pero tas sineryoso niya pagkatapos, hindi niya ata alam na may nangyari sa kanila. Tapos sineryoso niya. Tas nalaman niya nung 2 months pa lang sila. Ganon. Hindi ko naintindihan ang tanong. Bro? Ako. Sa inuman kasi yun. Yung isang kaibigan ko, bro. Parang koryo kasi tawag nila eh. Parang chicks niya yun. Chini-chicks niya. Pero yung 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 isang kaibigan ko na talagang gusto niya yung babae, bro. Hindi siya una kaagad. Kasi ang mas gwapo yung isa. So, mas trip nun ng babae. Pero parang after nun, nag-break din sila. Hindi niya alam na may nangyari. Tapos naging yung pangalawang lalaki, siya na yung pinatulan kasi siguro yun. Ay, hindi pala ako. Visit yun, fuckboy. Parang ganun, sabi niya. Tapos, ito naman ay, parang sila na yung nagkaroon ng fling. Kaso, after 2 months, nalaman niya na parang may nangyari para doon. Close sila. Parang paano mo i-handle? Nasa tropa ako yung lalaki, kunwari, nalaman ko. Na pangalawa? Oo nga, ako yung nalaman ko na may nangyari pala sa kanila ng tropa ko. Shit. Nang hindi pa kayo, Oo. Tapos nalaman ko hindi, pero hindi mo din kasi alam eh. Nalaman niya nung 2 months na eh. Hindi ko rin alam. Nang 2 months pala. Alam mo, sabi nung kaibigan ko, bro. Sabi niya, it took a lot of maturity and love, bro. Sabi niya. Para maano ko yun, malunok niya yun. Malunok ko yun. Tsaka, nilulook up ko kasi yung sabi niya, nilulook up ko kasi bakit hindi mo na lang parang try mong suntukin, bro, ako para ma-feel good ka ng kahit konti, parang at least ikaw yung alpha, ganun. Tapos, sabi niya, nilulook up ko kasi yung tropa ko na yun, sabi niya, bro. Shit. Diba? Pero hindi ako makarelate sa kanya. To be honest, bro. Ikaw ba? Hindi ko din alam. Ano sinabi mo nilook up pa? Parang pinamigay niya yung babae dun. Parang nire-respeto niya yun, ganun. Parang hindi ako makarelate dun sa tropa ko na yun kahit close na close ko yun. Pero pag ganun, 2 months, para sa akin, men. Iwan mo pa. Ako, Siguro. Ako, Siguro kasi kung may choice naman siyang sabihin sa akin kaagad eh. Kung yung tropa mo na ng 7 years, yun, nakilala mo lang ng 2 months, tapos magiging awkward kayo dahil doon. Tingin ko 7 dapat. 7 years na ba tayo magtropa? 8 na, di ba? Oo, man. 8. Oo.
Pero hindi naman ikaw yung nire-reference ko, brother. Tinanong ko lang. Ito naman. Bida lagi to. Parang, depende siguro kung gaano nakatagal yung lalaki. Tapos, syempre, tropa mo na yun, 8 years na. Tapos, nakilala mo na yung babae, 2 months. Kahit gaano kaganda yung tingin ko, dapat meron kang self-control. No? Ako din iwanan ko din yung babae. Oo. Kapag ako yung nandun, hindi ko pipiliin yung pussy sa bro. Ikaw ba, Chase? Anong parang mas mo dun? Yung parang mas parang preferred, anong gagawin mo dun pag ikaw? Late mo nalaman ko 2 months nga 2 months kasi 2 months lang, di ba? 2 months. Doon mo nalaman. Yun eh. 2 months. Iwan ko. Iwan mo. Pero pag mga 6 years na, parang yung ganun sa unang tanong, mas mahirap na ba yun? Tingin ko mas mahirap yun eh. Mas hirap na yun. Nakuha kong tanong yun kasi paano kung, di ba yung isa ex, yung ngayon, tropa mo. So parang wala yung tendency na sasabihin niya sa'yo lahat ng mga ganito umungol yan. Hindi niya sasabihin Hindi sa'yo. niya gagawin sa'yo yung Kasi ganun. tropa ka niya. Oo. Pero, nandoon din yung complicated factor na Pag magkakasama. putang ina nakakasama mo. Kaya paano yun? Anong pagkakaiba nun? Anong mas mahirap dun, bro? Yung tropa o yung ex lang Tropa, na? pre. Tropa. Sa tingin mo? Ako sa tingin ko ex, brother. Yung ex niya, Sa tingin ko. Kasi tatrastokin ka nun eh. Tangina, maiinis ako dun, bro. Sa totoo lang. Yung tropa mo, siguro kung love Pero na lang. tangina, magiging asawa mo yun, tapos maalala yung tropa mo yun. Hindi pero hindi, iniisip ko kasi paano pag si Pin, ganon. ano ako? Pag ako yung nandun. Ako, ikaw yung nauna, ganon. Kunyari si Angel, nauna ka doon, tapos sumunod ako. Paano ko tatanggapin yan? Oo nga, pre. Ikaw nga. Paano mo tatanggapin yun? Hindi ko alam man. Pero mas mahirap naman yung ex, di ba? Oo, kapag yung, yan. Ay, ano yung Ex pipiliin yan. mo, bro? Ano mas mahirap sa'yo? Yung bro o yung Mahirap ex? yung sa tropa din eh. Kasi Ex ako, mas mahirap ko ex. kasi, Pero mahirap pareho. Puta ka na. mahirap pareho, pero kasi di ba yung katulad ng sinabi ko ng pag-uusapan natin, binavalue at chine-cherish ko yung friendship over anything, everything sa, di ba, napagkwentuhan natin na binavalue ko yun eh. Parang, ikaw, kunwari, ito, ex na niya, tapos tinatrash talk ako dun sa bago ko. Late ko rin nalaman, tapos hindi rin alam ng babae na meron pala siyang vid na kinakalat. Hindi alam niya. Alam niyang vinid siya, pero Hindi hindi niya- niya alam na kinakalat. Sabi mo Hindi kanina. lang niya in-open sa'yo. Yun, hindi naman din siya, so, ang pinaka nasa sisi nun, sa lalaki, pwede mo siyang kasuhan, tapos, kung paano ko i-take, mas madali ko yun. Hindi ka niya sinendan kasi meron kang satisfaction ng kakasuhan mo eh. Hindi niya trash talk ka lang niya. Tinatrash talk na ako tungkol dun. Mas madali kong i-handle yun kasi, O, pinakita niya Sino yung ba pet. siya, pre? Pinakita niya lang yung pet. Wala mo kanino to. Sabi, wala mo ka. Paano mo kakasuhan yan? o kahit hindi, Pero alam mo na. alam ko na agad, pero mas madali kong i-handle kasi ibang tao naman yun eh. Sino ba yan sa buhay ko? Ano bang ambag niya sa akin? Mas madaling i-handle pero mas makaka-affect sa relationship ba? Mas makaka-affect, pre. Oo. Yung friend pa rin ang mas makaka-affect. Kasi at least yung friend, bro, kunyari ikaw, magsusorry ako, ay bro, pasensya, hindi ko kasi alam na Magiging kayo ng... kung ano man nangyari dati, Chase, wag na lang natin isipin yun kasi hindi ko rin naman masyadong matatandaan, bro. Tsaka sobrang nire-respeto kita para ano pa yung factor na yun sa atin, bro. Sobrang tagal na nating tropa. Sobrang ayaw kong ma-affect yun. Para pag sinabi ko sa'yo ganun. Mas makaka-affect sa relationship yung Hindi, sa so- ex. So parang yung Ako, bro. as a friend, tingin ko baka mas katanggap. Hindi. Siguro mas kaya ko yung sa ex. Yung sa friends, hindi mo kaya yun. Puta na ako lang ibang sagot. Ano ka ba? Ano yung sa'yo? Sa ex. Yung ex yung kaya ko, bro. Mas makahandle ko Oo, siya. ako din. Kasi naisip ko yung sa Nag-gets friends. ko yung sinasabi niya. Saglit, Okay, tapusin ko. sige. Yung sa Oo. sinasabi mo na mas makaka-affect sa relationship ng babae. Oo. Pero sa akin nga kasi, hindi ko nga binavalue masyado yun eh. Kasi? Marami dyan eh. Kahit mahal ko na yung babae, mas binavalue ko pa rin yung ano eh. So, mas mahihirapan ako sa sarili ko, hindi sa relationship kapag yung nasa inside ng circle ko. Pareho kayo ng sagot. Yung sa akin kasi, Sa'yo, sige, sa'yo naman. mas ma-handle ko. Kapag based lang dun sa mga kwento mo,
pero hindi ko na isasama kung gaano katagal or what. Mas ma-handle ko yung sa ex. Kasi yung sa ex parang, yun nga, walang kasalanan yung babae kahit na aware man siya o hindi. Di ba hindi naman niya i-open na, uy, may candle kami, may banong kami. Hindi naman niya i-open yung mga ganun niyang shit eh. Yun dun sa magtropa, wala din nasirang bro ko dun. Di ba kasi hindi aware yung dalawang lalaki. Hindi sila aware. Pero yung Naging babae, aware sila 2 months eh. Yung babae aware. babae nasa circle din nila. Naging siguro. Oh, kasi kung ganun, maiinis ako dun sa babae, like, mag-bro kami, ba't mo kami pinatulan sabay, oo nga naman, no? So sabi ko, puta, hindi ka deserve, parang ayaw kitang babae. Mas gusto ko yung inaasar lang ako no ex, mababrush off ko nga din yun. Para sa akin na ganun. Mainis ako dun sa babae, dun sa tropa. Baka mas masabot. Pero parehong shit na pangyayari. Ang hirap nun pareho. Pero, in reality, nga, yun nga, nangyayari talaga. Sinabi na nga niya, di ba? Like, paano ko napunta sa situation na gano'n? Mahirap pareho. Pinsan ko yun eh, yung tropa niya. Okay. Napunta, ang hirap nun, pre. Hindi ko kaya sa tropa, bro. Hindi ko kaya. Oo nga. Pag, ano ba bro, ikaw, baka may tanong ka para sa amin dalawa para hindi naman kami lang nagtatanong. Wala akong maisip ngayon. Paano maging bad boy ka, ma? Depende mo nga, good boy na. Oo nga, parang good boy. Tatanungin kita kung ang pipiliin mo ba ano? is yung babae na sige, mamaya ko na isasabihin kung bakit ko natanong. Kung yung babae is mas maraming experience sa kumbaga matured sa relationship o yung bago sa relationship. Hindi natin pinag-usapan yung body count. Hindi, parang given na ba yun? Pag matured na sa relationship, hindi, kahit hindi, sabihin natin may experience siya sa relationship na mas marunong siya mag-handle ng relationship. Kahit ilabas na natin, sabihin natin meron or wala yung body count. Pero yung hindi marunong, may body count din. Pareho silang meron. Hindi, ano yun? Wait Bobo lang yung isa, ganun. Ano yung isa? Bobo lang yung isa. Pero mas maganda yung hindi marunong sa relationship siya. Ano yung sa hindi? Ano bibigyan mo? Yun na kagad. Ba't kasi binigyan mo ng ganun? Mas maganda. Ano yung sa hindi? Pareho silang maganda kunwari. Paano siya naging matured? Marami siyang dumaan na relationship o long term lang yung mga naging relationship niya? Maalagain. Gusto kong masabi sa matured sa relationship, alam niya yung role niya as a feminine. Ganon. Malagain, ganon. Parang ganyan na din. Mapagmahal. Ano ba ba? Hindi ma-complain. Ha? Doon nata ako sa bago. Hindi ma-complain. Parang nakaka-tempt nga yun brand new. Yung walang alam sa relationship. Mas madaling utuhin, no? Pero ito si matured pre, secured ka sa wala kang problemahin sa pera kunwari at saka sa iba pa. Ba't kasi sinabi mo yung pera, bro? Akala ko ba sa relationship lang. Sige, sa relationship lang. Ilabas na natin sa iba yung account. Huwag na yung pera, huwag na yung looks. Relationship lang. Siyempre, tingin ko doon sa magaling mag-handle. Kasi kung magaling kasi bro, yung immature, puputangan ka nun, bro. Saan ka nang galing? Ganon. Tapos explain mo. Dami mo pang sasabihin. Pipiliin mo pa din yung matured. Doon nga ako sa matured kasi syempre, at least, pagka kunyari, lumabas tayo, uminom tayo, ganyan. Tapos umuwi tayo ng 3 a.m. Doon siya, tulog lang. Honey, come home late. Enjoy ka ba? Ito na. Handjob. Ganon. Blowjob. Tulog ka na. Tulog ka na ulit. Di ba? Matured. Yun yung pipiliin mo. Pero ito, immature ang gusto niya daw eh. Hindi, paki-explain, Chase. Hindi, kapag about lang dun sa maturity lang sa relationship. Oo, dun lang sa relationship. Kasi gusto mo ba yung immature? Doon ka sa matured akong pinag-uusapan lang natin is hindi yung looks, hindi yung pera o kahit anong. Saan ka? Doon ako sa matured. Kunyari ka pa, sabi mo kanina, immature. Wala akong sinabi ka. Parang gusto mo immature, sabi. Okay. May follow-up atang question yung sa'yo, diba? Hindi, wala. Ikaw ba, bro? Matured, immature? Both. Kung magsisettle ka, doon ako sa logical, pre, matured eh. Pero kasi, parang masaya yung immature eh. So, kasi yung china-challenge kasi ako eh. Mga fuck lang, gano'n. Gusto ko kasi yung china-challenge ako eh. Di ba? Pag matured na, wala nang challenge yan, pre. Hindi,
wala, kahit anong gawin mo, Masaya din, no? masaya lang kayo sa relasyon kasi magaling siya mag-handle. Tapos Magaling may kayo. game ako. Yeah. Di, happy lang kami. Parang wala nang room para mag-grow. Kasi nandun ka na eh. Happy ka So, na sa mas gusto mo pa yung relationship. project kayo na kailangan ayusin kaysa Oo. yung brand new na Ferrari na, gano'n. na, yun na kaagad. V8 na kaagad. Yun. Oo. Engine swap mo pa. Gusto mo Mm. pa yung ganun. Uwe. Akala ko ayaw mo na immature. Oo nga. Kasi hindi ko naman hindi ko naman nakakasawahin eh. Ako hindi for settle. Parang ano lang ako doon. Pag gusto ko parang i-improve yung sarili ko, pre. Pipiliin ko yung immature. Para mas mahirap para mas mag-improve ka. Experience. Tama. Mas experience. Pero kasi 'di ba, yun nga sinabi ko, pag logical tayo, doon tayo mag-settling stage at saka Mature. yung mas syempre, doon tayo sa matured na. Ba't mo papahirapan Pero may yung sarili scandal. mo? Meron may scandal. Kasama niya yung friend mo. Pero mature siya. Friend mo. Hindi ko na alam. Jess, may ka ba? May may mga gusto kayong tanong sa amin dalawa. Ikaw na umpisa eh. Ikaw gago. Siya. Hindi kasi, Ay, oo pala. ang pinaka iniisip ko kasi dun sa tanong ko kanina, balik ko lang, parang, napaka-importante ngayon yung physical sexual shit, seduction. Ano ba yung tanong mo kanina? Yung sa, Mali gaano nga. daw ka-important yung Pero seduction. parang- Yun yung una niyang tanong. Parang mali ata pero yung pagkatanong ko. Basta ang gusto ko lang kasi nasabihin, parang importante na nakakabuild kasi yun ng mas malalim na connection ganun ng band. Mas mahuhook yung babae. Agree naman. May tanong ka sa amin. Wala na. Wala akong maisip na yun. Ikaw. Wala na akong tanong sa atin. Yun na lang. Out na ba? Ilang minutes na ba yan? 1 hour na tayo. Ang tagal na din pala. Yeah. Cheers. We out. out.